The skyscrapers causing vertigo. The countdown begins in Tokyo. This is Barasway Church, also known as the Our Lady of Mount Carmel Parish Church. In-establish ito ni Francisco Royo. Ngunit nasunog ito noong May 1884 at ito'y inayos at pinatayo muli ni Juan Jaime. Dito ginanap ang unang kongreso at dito rin isinalang ang unang Republika ng Pilipinas. Ibig sabihin, dito nagsimula ang salitang kalayaan. Itong simbahang ito ay ginawa siyang lipunan ng Kongreso Revolusyonaryo na pinangunahan ni Pedro A. Paterno. Ang Baraswain Church ay inawardan ng Medal of Democracy in the East na makikita sa First Philippine Republic ng September 15, 1895. Itong Baraswain Church ay matatagpuan sa Malolos, Bulacan. 27 days alone means... Habang pumapasok tayo sa loob ng Baraswain Church, agad nating mararamdaman ang kakaibang katahimikan at solemnidad ng lugar. Ang simbahang ito ay hindi lamang isang lugar ng pananampalataya, kundi isa ring mahalagang saksi sa kasaysayan ng Pilipinas. Makikita sa loob ang mataas na kisame at malawak na arko na nagbibigay ng pakiramdam ng paggalang at pagkamangha. Ang disenyo ng simbahan ay simple ngunit elegante. Sumasalamin sa estilong barok na may halong kolonyal na impluwensya ng mga Espanyol. Sa bawat detalye ng dingding at haligi, tila may mga kwentong nais ikwento ang simbahan. Sa bandang altar, mapapansin ang imahe ng Nuestra Señora del Carmen, ang patrona ng Baraswain Church. Siya ang pintakasi ng simbahan at tinuturing na tahimik na saksi sa mahalagang pangyayari sa kasaysayan. Kabilang ang paglagda ng unang saligang batas ng Pilipinas noong panahon ni Emilio Aguinaldo. Ang kanyang imahe ay nagsisilbing simbolo ng pananampalataya, paggabay at pag-asa ng mga deboto. Bukod sa patrona, makikita rin sa loob ng simbahan ang iba't ibang imahe ng mga santo. Ang bawat santo ay may kanya-kanyang papel at kahulugan sa pananampalatayang Katoliko. Ang mga ito ay hindi lamang kalumiti, kundi mga paalala ng kabutihan, sakripisyo at matibay na pananalig sa Diyos. Maraming deboto ang humihinto upang manalangin sa harap ng mga imaheng ito, humihingi ng gabay, lakas at pagpapala. Habang naglalakad sa loob, mapapansin ang mga lumang bangko at mga bintanang nagpapapasok ng natural na liwanag. Ang liwanag na ito ay nagbibigay buhay sa mga imahe ng mga santo at sa buong simbahan, na tila pinagtutuktong ang nakaraan at sa kasalukuyan. Sa loob ng Baraswain Church ay hindi lamang isang tanawin kundi isang karanasang puno ng pananampalataya, kasaysayan at debosyon. Isa itong paalala na sa bawat pader at imahen sa loob ng simbahan, naroon ang mga kwento ng pananalig at pag-asa ng sambayan ng Pilipino. Upang mas lumawak ang ating kaalaman, tayo ngayon ay magtatanong sa mga tao rito kung ano ang palagay o kaalaman nila sa Baraswain Church. Hello, ako nga pala si Nathaniel Custodio and from PUP Manila din kami. So, ask ko lang, ano pong pangalan niyo? Ano po, I'm Cal Christopher Santiago po. So, ayun, meron lang po kaming dalawang tanong. And yung unang tanong is, ano yung naiisip mo kapag nakikita mo yung Baraswain Church? For me po, kapag nakikita ko po yung Baraswain Church, ang una ko po pumapasok po sa akin is nabana po siya para po pagsimbahan po, for me po. So, next question is, sa tingin nyo, gaano kahalaga itong Baraswain Church sa pagkakatatag ng unang Republika ng Pilipinas? So for me po, mahalaga po ito dahil dito nga po diba ginanap po yung Malolos Constitution po. Yun po. So, ayun, maraming salamat sa iyong time. And, ayun lang. Ako nga po pala si Nathaniel Custodio from PUP Manila. And, mayroon lang po kami dalawang katanungan about sa Baraswain Church. Then, ang unang tanong po namin is, ano po yung naiisip nyo tuwing nakikita or naririnig yung Baraswain Church?
So pag naririnig ko yung word na Baraswain Church, ang una kong naiisip ay yung Del Carmen o yung mismong patrona ng Baraswain. Ang Nuestra Señora del Carmen ang kumbaga ang tumatayong patrona o kumbaga pintakasi ng Baraswain Church sa lugar na ito. At ang birhen na yun ay kumbaga ay naging saksi ng unang pumirma si Emilio Aguinaldo ng First Constitution. So, ibig sabihin, kumbaga, ang birhen ang naging piping saksi at naging isang malaking bahagi sa kasaysayan ng ating Pilipinas. So, ano ulit yung ikalawang tanong? Ano po, ang pangalawang tanong po is, sa tingin niyo po ba na hindi na po ba siya na-appreciate ngayon ng mga kabataan? Hindi ko masabi kung na-appreciate ba, pero as of the moment, especially last year, marami ang nagpupunta dito. Hindi nawawalan ng tao ang Baraswain Church kasi mas pinupuntahan nila hindi lang yung historical value ng simbahan, kundi yung mga religious artifacts na hanggang ngayon ay naririto pa rin sa loob ng simbahan. Very well said, sir po. Ayun lang po yung mga questions namin and thank you for your time po. Ngayon naman ay tutungo tayo sa Museo ng Baraswain. Ang Museo ng Baraswain ay matatagpuan sa tabi ng simbahan ng Baraswain sa Malolos, Bulacan at nagsisilbing mahalagang pook pangkasaysayan ng Pilipinas. Nakalagay dito ang mahalagang dokumento, larawan at mga gamit na may kaugnayan sa unang Republika ng Pilipinas, kabilang ang Konstitusyon ng Malolos na isinulat at pinagtibay noong 1899. Dito rin makikita ang mga exhibit na nagpapaliwanag sa papel ng simbahan ng Baraswain sa mga makasaysayang kaganapan tulad ng unang Kongreso ng Pilipinas at ng pakikibaka ng mga Pilipino para sa kalayaan. Dahil sa malaking ambag nito sa kasaysayan at demokrasya ng bansa, tinaguri ang duyan ng demokrasya sa Pilipinas ang Baraswain. Thought I'd never be her. Quite the job you've done on me, sir. You've been hosting parties. In my mind, I'm working overtime to have you in my world. Oh, what a curse it is to be a lover girl. Forced to get creative, wrote my feelings down. The independent lady in me's nowhere to be found. I can't wait. At muli, maraming salamat sa pagsama niyo sa amin sa masaya at informatibong travel vlog. tandaan natin na tayong kabataan may kakayahang tulungan ang nasa laylayan upang tayo ay magkakaroon ng kalayaan. Yun na guys, thank you so much. Patayin nyo na. Hindi na ako natutuwa sa inyo. Please. Another day to see you, how embarrassing to be this way. I'm in a reckless fever, love-struck girl, I tease her. Thought I'd never be her. Quite the job you've done on me, sir. You've been hosting parties. In my mind, I'm working overtime to have